Magandang araw po, Doc Louie. Ako nga po pala si Mark Dave Petalino at ito na nga po ang aking midterm examination para sa subject nyo na yan po, PRC9. Ito na po yung gawa ko. Yan po. Gumamit po ako ng dito sa SAMP, MySQL, uroot, then dito sa database, gumawa ako ng isa pang database na ang pangalan is Trimex Colleges. Ito po siya. Yan. Yan. Then, ginamit ko po yon. Then, doon po sa loob ng Trimex Colleges na yon na database is gumawa ako ng tatlong tables. Ang tables po na yon may pangalang student, professors, saka courses. Yan. Yan po. Then, dun sa tables na yon, unahin natin yung sa student. Ito siya nung i-describe ko. Describe student. Ang nilalaman ng table na student is naglalaman siya ng student ID, name, and date of birth na lalagyan po natin yan ng panibagong laman na bali mga 10 laman. And then, ito po siya. Yan. Ito po yung gagamitin natin script para dyan. Yan po nakalagay. Insert into student, then yung student ID, name, tapos yung date of birth. Tapos kung ano yung values na ilalagay natin doon. Halimbawa po ito, yung una kong gawa is 101, then 101 yung student ID ko. Then pangalan ko po, Mark Dave Petalino. Then yung date of birth, 00 na lang nilagay ko para hindi ano. Then sumunod po yung mga yung iba ko ng kaklase. Yan po. Bali 10 po 'yan. 10 po 'yan kasi 10 yung kailangan doon sa ano. Yan, 102 yung sumunod na na student ID, then pangalan ng kaklase ko, then yung birthday niya. Yun yung values. Then after nun, pag gusto naman na nating makita yung pinaka-output nung sa student, nung dinescribe natin na student, eto po, ang gagawin lang natin is select from student. Yan. Select asterisk from student. Then, ilalabas na niya yung table, yung buong table ng student. Yan. Meron tayong student ID, name, tapos date of birth, then yung mga sumunod. Ayan po, bali 10 po yan. Yan. 1 hanggang 10. Then, ito po ako, yung pangalan ko po, nangunguna, Mark Dave Petalino. Then, yung sumunod, yung mga kaklase ko. Yan. Sunod naman po, para makita naman natin yung dito sa professors. Ayan po, itong professors na to. Ang gagawin lang po natin is describe po ulit. Ayan. Describe professors. O, ano ba yung nilalaman ng professors? Yan. Ang nilalaman nun, naglalaman siya ng professor's ID, name, saka specialties. Yan po. Yan po yung mga ilalaman. Ilalaman natin dun sa professors. Then, dito po, pasok tayo dito. Yan. Ang gagamitin natin doon ay, na script ay, ayan po, insert into professors. Then, yung professor ID na gagamitin natin, name, saka yung specialties niya, kung saan ba siya magaling, web development design ba, sa history, physical education, or physics, something ganyan. Then, yung values nun. Then, yan, ilalagay na dito. For example po ito, yung nanguna, ang nilagay ko pong professor ID is 201. Then, yung pangalan niya, nag-isip na lang po ako ng pangalan. Then, specialties, like, ayan, psychology, yan.
Sumunod po yung sa ano naman, yung Chibi Race naman, ang specialties na ang specialities naman niya is web development and design. Then sumunod na po 'yan. Bali 10 po 'yan. Then para makita po natin 'yan doon sa ating ano, ang gagawin lang po ulit natin is ito po. Yan. Select asterisk from professors naman. Dito sa una, kung dito sa una, para makita natin kung ano ba yung nilalaman nitong tables na to na student is select asterisk from student, nakita natin. Ganun lang ulit yung gagawin natin para makita natin yung doon sa professors. Then, ayan po, makikita na natin, pumasok na doon sa tables yung lahat ng laman nung sa professors. Like, yung sa professors ID, name, specialties, ito na po yon. Ito yung professor's ID niya from 201 to yan 4410. Yan. Then ito po yung mga specialties nila like psychology, web development design, history, physics, social science, 10 po yan lahat. Yan. Next naman po na i-describe natin is itong sa courses. Para makita natin yung sa courses, describe lang po natin, describe courses para lumabas yung table ng courses. Yan. Ito na po yung pinaka-table ng courses. Then, ang laman po nung pinaka-table ng courses is naglalaman po siya ng course code, course name, student ID, and professor ID. Yan. Yung course code po, primary key po yun para yun po yung pinaka nasa unahan, yung papasok sa unahan. Then, ganun lang po ulit. Balik tayo dito sa gawa ko. Yung pinakagawa ko na. Ito po. Ang script po na gagamitin natin dyan is insert into courses. Yan. Bali, course code, course name, student ID, professors, then yung ilalaman natin sa kanya yung values niya. For halimbawa po, ito po, yung una, TC15, Introduction of Psychology 101 and 102. Yung TC15 po, yun yung course code niya. Yun yung course code niya. Dito yan papasok sa course code na ito. Then, yung ano naman is Introduction of Psychology, course name naman po yon. Then, Student ID, 101. Yan. Ito pong 101. Then, Professor ID naman po is 201. Yan po. Then, yan po. Sunod na po yan. Sunod-sunod na po yan. Ito na po yung pinakagawa ko dyan. Yan. Para makita lang po natin ulit yung sa courses, select asterisk from courses. Ito na po yung pinakagawa ko. Yan. Parang ano lang po, 'di ba? Yung 10. Kaya lang dito po sa midterm examination na to, dito ako medyo nahirapan. Dahil gawa nitong dito sa student ID saka sa professor ID. Akala ko katulad nitong halimbawa sa student, then yung sa professors, iisip ka lang ng kahit ano na ilalagay mo dito. Pero hindi pala. Ang mangyayari pala dito para pumasok is yung student ID dito mo kukunin din sa student. Yung ID nila, yan, ito, student ID. Tapos, dun sa professor's ID naman, dito tayo kukuha din. Yung sa professor's ID, yan. Example po, ito po. Pinakauna dyan is yung 101. Yan po.
Introduction of Psychology. Yan, 101. Then, ang student ID po niya, yung student po niya is 101. Then, ang professor ID po niya is 201. Ito po yan. Yan, 101. Ito po, 101. Yan po, pangalan ko, Mark Dave Tetalino. Then, 201 naman po, parang ang magiging ko dyan, ang magiging 201, magiging professor ko dyan is ito, yung pangalan na Luis Silva. Parang ganun po yung magiging process niya. Halimbawa naman po, ganito, 102, Web System and Technologies 1. Yan po yung subject. Tapos yung student ID na 102, eto po yon 102, yung ayan po. Ito po, Mark Daniel Morando. Yan po yung student. Then, ang magiging wait na ba? 102, then 202. 202 po yung professor ID niya. Ito po. Ang magiging professor niya is ito, 202, Chibi Reyes. Parang ganun lang po yung magiging process niya. Yan po. And then, dito po ako medyo nahirapan eh. Dito po sa part na ganito. Wait lang po ah. Ito po. Dito po ako medyo nahirapan yung sa ganito. Ito. Nung gumagawa po ako, halimbawa po yan, sa Trimex College, nakapasok na ako dun sa pinakaano ng Trimex Colleges. Ito po yung screenshot nung gawa ko eh. Nag-insert tayo ng insert into courses, yan. Then, in-insert natin yung course code, course name, student ID, then yung sa parang professor yata to, then naglagay tayo ng values doon. Then, ang nangyari, parang dito ako nahirapan eh. Yung sa pag inilagyan na natin ng ganito, yung parang end, yung ganyan, parang nagtutuloy-tuloy pa rin. Doon ako medyo nahirapan. Kaya medyo natagalan po yung gawa ko. Ito po. Ayan po. Insert into courses, nakalagay. Course code, course name, student ID, professor ID, values, yan. TC7, tapos yan po yung pinakaano niya. Then nilagyan ko pong ganon. Bali, ang ginagawa ko po kasi, nung ginagawa ko tong sa yung sa courses ko, padalawa-dalawa ako ng insert para mabuo ko talaga yung 10 kasi hindi kaya nung isang bagsakan talaga na 10. Pag-click mo, na talaga eh, mag-e-enter na talaga lahat, magpapasok na talaga lahat eh. Nung ginagawa ko po to, dito lang po ako medyo nahirapan sa courses. Ayan po, yung kahit nag-end na ako ng ganto, yung ganto, umaano pa rin siya, nagtutuloy-tuloy pa rin siya. Doon ako nahirapan. Ayan po. Tapos, yan, nilagyan ko pa nga ng end na ganyan. Akala ko, titigil ito. Pero, hindi tumigil eh. Nagtutuloy-tuloy pa rin. Doon lang ako medyo nahirapan. Kaya, medyo natagalan po yung gawa ko. Then, eto na po yung pinakagawa ko. Yung pinaka-output. Yan. Yan po. Insert into course code. Yan. Course name, student ID, professor, values. Then, ito na po yung pinaka, script niya. Lahat po yan. Yung mga values. Ito na po yung pinaka, niya. Yan. Then, yun lang po. Ito na po yung pinakagawa ko. Ito na po yung pinakakabuuhan ng gawa ko. Maraming salamat po. Then, yun lang po. Maraming salamat.